bahay mo, bahay ko na rin. Narito. Labis-labis ang pagsisisi ng isang lalaki sa pagpapatira ng libre sa kamag-anak ng dati niyang karelasyon. E biro mo, pinatiran niya sa loob ng 10 taon. Ngayon, gusto na niyang magpabayad ng upa. Pero ayaw pumayag ng nakatira. Katwiran nito, matagal na raw siyang nakatira dito ng libre. Kaya ang bahay mo, bahay ko na rin. Ayun. Matagal ka nang nakatira dito kay Paring Joe. May 1 dekada na. Kung maaari, pwede kang magbigay ng kaunting tulong kay Paring Joe para may pangbili siya ng gamot. Tatay Joe, ikaw naman sa tinagal-tagal na nakatira ni Kuya Julius dito. Ngayon na pinaganda na yung bahay, ngayon nyo pang naisipan na paupahin sila. Kuya Julius, kung sisingilin kami ngayon ng upa, pagkatapos ng mahabang panahon, huwag sasama ang loob mo. Kasi karapatan naman ni Tatay Joe yun eh. Medyo, sa 10 taon na nakatira sila Kuya Julius dito, ngayon mo pababalak palisin sila. Halos dito na naglakihan yung mga anak niya. Eto na ang may-ari ng bahay at ang nakikitira. Joe at Julius, harapan na. Tay, anong problema mo? Bakit ka ika-ika? Na-stroke ako, ma'am. Na-stroke. Dalawang taon na. Pasensya na po kay boses ko na may sipon. Ganon. Oo, Okay. 2 taon na ako na-stroke. Okay. Ngayon, Hindi ba kayo nagte-therapy? nagtitirapi po. Pero ngayon, natigil kasi walang pinansyal. Wala na akong kwarta. Ayun. Hindi ka makapagtrabaho. Hindi ko makapagtrabaho kay wala disable. Oo. Okay. Ngayon, gusto kong mangyari kay Julius na kay wali man siya magbigay ng financial kahit magkano, gusto ko na mag-upa naman. Kaya kung hindi siya mag-upa, pinatira ko sa bahay, sa totoo, pinatira ko yan, una pinatira ko sa bahay, walang bayad. Kasi may trabaho pa ako noon. Anong trabaho nyo dati? Driver po. Driver. Oo. Ng Driver po na sa pamilya? family driver. Family driver. Oo. Family driver. Ngayon, kailangan ko ng tulong nila. So, hingi ako ng tulong sa kanila. Pero ang sabi ng asawa niya, wala daw siyang pira. Ipatigil ang therapy ko, wala daw siyang pira na may ano. So, matagal daw yung gumaling, ipatigil. So, ngayon, ang nasabi ko, so dito man kayo nakatira, wala naman kayong bibayad. Umalis na lang kayo, kay paupahan ko ng iba. Kay wala man akong income. Kung nagbigay sila ng financial sa akin, hindi ko sisingilin. Teka muna, Tay. Gaano kayo katagal family driver dun sa pinagtrabahuhan mo? 17 years, ma'am. 17 years. Na, Binigyan ka ba ng tulong natulungan ng man pamilya? ko, ma'am, nung amo ko, natulungan ako. Anong klaseng tulong Pagka na? yung na-ICU kasi ako, pagka-stroke ako, na-ICU ako. So, malaki ang binabayaran nila kasi sa private ako, sa New Era. Sa New Era ako na kalahating milyon ang binayad. Wow! So, nakatulong naman. So, yun sila, nakakatulong sa akin. Pinalabas ako, sabi nila, lalabas ka kasi mamamatay ka diyan sa, hindi ka mamamatay sa mamamatay ka sa bayaran. Okay. Oo. Ngayon, natulungan ako ng amo ko, pinalabas ako. Maganda naman, na meron namang malasakit yung amo mo sa'yo. 17 years, saan siya kukuha ng kanyang gagastusin sa therapy kung hindi naman siya biglang maniningil na ngayon? Okay. So, ang tanong ngayon, bakit daw ayaw? Kasi ayaw daw nilang magbayad. Okay, Julius, diretsahang tanong ha. Ayaw mo ba talagang magbayad ng renta? Hindi naman po sa ayaw. Oo. Kaso May lang trabaho po. ka ba? Po, May trabaho ka? wala po. Per job lang, extra lang po. Oo. Kasi simula lumayo yung nanay ng mga anak ko, ako na lang tumayo nanay, tatay. Ilan ang Tapos, anak nyo? 4 po.
Apat, iniwan sa'yo ng asawa mo. Opo. Nandun lahat sa bahay niyo, Tay? Apat. Tapos, sabi ko nga sa kanya, kung may disable na trabaho lang ako, bibigay naman ako kung may sobra. Kaso hanggang doon lang talaga. Anong trabaho mo dati? Tricycle driver po. Tricycle driver. O so bakit nawalan ka ng trabaho? Kasi po, sinanla na po yung tricycle niya eh. Sinangla nyo na po? Kasi wala na akong kwarta. Ayun. Magkano ang pagkakasangla? Na 15,000. Wow. 15,000. Kasi kailangan ko pagtirapi. Correct. Kailangan ko ipatirapi. Ayun. Kasi ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa sa bahay. Wala akong katulong. Wala kang asawa? May asawa ako. May kinakasama ako, ma'am. Iniwan ako. Ganun. Kasi Walang kwentang babae yun. Di ba? Iniwan ka nung nagkasakit ka. Oh. iniwan na. Yung mga anak mo? Yung anak ko, may mga pamilya na Pamilya. din. Pero mahirap din. Mahihirap sila. Mahirap din. Oh. So, hindi man ako pwede sa kanila Mag-asa. hingi. Oo. Umasa. Oo. Oo. Kasi may pamilya na rin, may mga apo na ako. Kaya- Wala bang pwedeng mahanapan doon sa inyo na magbaboundary ka? Wala po, ma'am. Sa TODA, Pero yung meron ako TODA malapit sa napasukan, inyo. ma'am. Meron po ako napasukan, pero howling. dapat gagawa ka ng paraan, di ba? Nag-howling po ako, pero tama lang talaga sa mga anak ko baon, tapos pagkain ng anak ko. Alin? Kapag may sobra naman, binibigay ko sa bayan ko. Oo. Mabilas po. Okay. Nung dati kasi, ma'am, nagka-tricycle ako. Ako sagot ng pagkain. Magkano naman ang iniisip niyong renta, Tay? Ah, Ilang kwarto ba ang gamit nila? isa lang. Bali, isang kwarto nila, pero may taas sila. Oo. Itaasan nila ang bahay nila. Ayun. Kasi si Julius daw ang nagpagawa nung parang pinakamas mataas na bahagi. May extension. Oo, yung extension. Kaya ayaw niya rin magbayad kasi siya ang nagpagawa, ikaw ang gumastos. Pero inutang po yun, ma'am. Ha? Inutang po yung pampagawa na yun. Nabayaran mo na ba? Hindi pa po. Magkano yun? Nilulugan pa po sa loob ng isang taon. Ha? Siguro po, mga 10K. Mga 10 pa. Mga 10 pa. Yun na nga sinasabi ko, kapag ang problema ay pera, kailangan itrabaho. Kasi kung walang trabaho, wala kang pambayad. Hindi ba? May karapatan ba si Julius? Doon, rights lang kasi. Pero yung rights sa pangalan po ninyo. Sa ano ko, ma'am? Pangalan ko. Sa pangalan niya. So, may karapatan siyang paalisin ito. Iba yung rights, iba yung ownership. Si Mang Jo, binigyan lang kayo ng rights. Yung right na yan, hindi pwedeng ibenta. Pwede siguro na yung ginagawa nyo na ipapaupa kasi family member naman or related sa inyo, no? Pero ang problema sa rights, pwedeng kunin at any time ng gobyerno. Kunyari, magpapagawa ng kalye, magpapagawa ng eskwelahan, pwede na lang kunin at any time. Kanya, temporary lang. Temporary lang. Pero kung minsan nagtatagal naman. Kung minsan nagtatagal. Kung nagtatagal na yan, pwede na kayong mag-apply. Kasi meron tinatawag rin na masedalo, no? Kung hindi naman kayo squatter, yung right to possession. Kung ilang years kayo doon, pwede nang mag-graduate yung right na yan into ownership. Pwede po ninyong i-apply para kayo Apply na po natin. mag... Ako, ma'am, 1980 pa ako diyan sa... Kaya nga po. Sa ano Saan diyan? yan? Saan yan? Anong syudad? Sa Calamansi Street, sa bahay namin. Ayan, pwede natin ilapit kay Mayor Joy, di ba? Alamin naman natin ang saloobin ng kanilang mga kakampi. Sino ba talaga ang nagmamalabis sa sitwasyong ito? Walang awa ba si Tatay Joe o nagmamalabis si Julius? Siya ay nakatira rin sa bahay ni Tatay Joe, pero nagbabayad ng upa. Lita, humarap ka na. Yung ano niya, di ba? Ito na. Bakit? Sobra ka na, ha? Oo nga, Aling Lita, bakit po? Sobra ng pang-aapi nila eh. Oo, pang-aapi. Pati si tatay Nahihiya. Ito yan eh. Nahihiya minsan. si tatay naiiyak na rin. Naawa ko dito.
Matagal ko lang kumpare yan, bagong bagyo pa lang. Namilitan lang ako tumira sa kanila dahil wala siyang kasama eh. Kaya pati mga anak ko doon eh. Kaya manghawa talaga ako dun sa tao. Matagal na po ba kayo nakatira kay Tatay Jo, Nailita? 5 taon na. Ilang taon? 5. 5 taon na. Pero may sarili akong bahay. Yung anak ko talaga nakatira. Ako lang nag-alaga ng mga bata. Dinadamay ko na lang siya sa pagkain minsan. Oh. Nagbabayad po kayo ng upa. 2,000 lang kasi yung hininga kasi yung nga sa akin, nangyayari nga sa akin. Dahil kahit pa paano, nabibigyan ko rin sila. Okay. Nabibigyan naman sila ng pagkain pag meron din. Kaso talagang... Eh bakit kayo nagagalit kay Julius? Kasi minsan pinahihiya ito eh. Bakit? Pag pinagsasabihan yan, pinahihiya siya. Paano pinapahiya? Sabi, ba't ako magbabayad? Matagal na ako nagpagawa ng bahay, ganun. Kaya ayun. Pero sa ano bang mga eksena ang nasaksihan ninyo na medyo bastos si Julius kay Yun na tatay? yung pag inuutosan na maglinis doon sa may baba sa may manukan, dinididman niya lang. Minsan hindi sinusunod. Ganon. Ganon, oo. Pero wala namang trabaho, walang binabayad na renta. Naku, ewan ko ba. Pero minumura ba niya si Tatay Jo? Hindi naman. Minumura po ba kayo, Tay? Hindi naman. Hindi naman, okay. Hindi naman mukhang masamang tao si Julius. Ano lang sila, abutan ng init ng ulo. Ayan. O, ito naman. Siya naman ang pinsan ni Julius na may alam din daw sa issue tungkol sa bahay. David, humarap ka na. Magandang araw po, Magandang kuya. araw Doon po. din po ba kayo nakatira? Opo, magkatabi-tabi lang po. Okay, so nakikita mo ang mga nagaganap. Ano Opo. yung sinasabi nilang alam mo na issue tungkol sa bahay? Sa tungkol sa bahay po, ma'am, si Julius, matagal na doon, pinapabayad ni Mang Jo. Ang sabi niya naman sa akin itong pinsan ko, akong nagpagawa sa butas-butas yung mga yero, ako nagpagawa, pinatasan niya, sabi niya, tapos pagbabayaran niya ako, sabi niya sa akin. Eh sabi ko naman kay Manjo, bayaan mo muna Manjo kasi siya nagpataas, siya nagpagawa ako. Kung may pera siya, babayaran kayo. Ngayon, wala siyang pera, wala siyang trabaho, siyempre, at saka nagpaparal ng anak, hindi siya makakaano kung ipupukas niya muna sa anak niya yung pera. Kung may sobra, ibibigay sa inyo. Basta mag-ano lang ako sa kanya. Nandoon po ako, Kuya David, pero ang pangunawa kasi ay hindi dapat kay Kuya Julius lang napupunta. Meron ding pangunawa na kailangan para kay Tatay Jojo. Hindi alam Na may paring extension. Na mag-i-extension sila. Ngayon, tiles na sila. Maganda na yung bahay nila. Hindi po ba nakakadagdag po ng value sa bahay yun ni Tatay Oo, Jo? pero walang consent, Ryle. Ang merong karapatan doon ay si Tatay Jo. Dapat alam niya kung anong nangyayari sa bahay niya. Dati, nagpapadala yung asawa mo sa'yo. Ngayon, hindi na. Hindi na po. At hindi na rin binalikan yung mga anak mo. Meron yata sila contact. Ha? Hindi ko May contact alam sila? Kasi nakablock ako sa kanya eh. Pero pinapadalan ba niya ng pera yung mga anak mo? Yun, hindi ko alam. Hindi mo alam. Eh, di tanungin mo yung mga anak mo kasi may kinakasama ka na daw iba babae. Hindi, wala po. Ha? Alam na alam ni Ryle. Teka muna. Iniwan ka ba dahil nalaman niyang nambababae ka? Hindi po. About financial po. Financial talaga. Pero ngayon, may babae ka? Wala po. Wala. Oh, sa financial talaga. Dr. Love, sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao, may kaunting idinagdag si Julio sa bahay. Sapat na ba ito, palagay mo, para hindi na siya magbayad ng upa? Sa tingin ko lang, Ate Corinne, kung may naitulong man siya, may napagawa siya, pinakikinabangan din niya yun. Pero hindi nangangahulugan na porke nagpaayos ka ng konti dito sa bahay, sa'yo na yung bahay na yun. Diba? Merong obviously, at kinikilala naman niya, merong nagmamayari ng bahay. Ang tingin ko lang dito, Julius, sa 10 taon ng pagsasama niyo, tingnan natin yung puso ng isang mabuting Kristiyano. Kung may maitutulong ka naman doon sa may-ari ng bahay na obviously
nakita mong may diferensya na ngayon. Hindi naman siya katulad natin na malakas pa eh. May tama na siya eh. No? Baka meron tayong maitulong. At katulad ng sinabi ni attorney, kung kinakailangan magkwentahan kayo, pwede kayo magkwentahan kung magkano yung nagastos niya. Pero 10 taon yon. At doon sa pagsasama ninyo, moral obligation mo rin naman bilang isang mabuting Kristiyano na tulungan yung isang na-stroke na hindi na malayo sa'yo. Now, ang aral dito, hindi po pwede sa buhay natin ngayon, Julius, yung malaki ang katawan mo, maraming na umaasa sa'yo, pero wala akong trabaho ngayon eh. Wala akong makuha ng tricycle. Hindi po pwede yun eh. Kinakailangan tayong humanap tayo talaga ng regular na maaasahan natin. Bata ka pa naman, makakakuha ka ng trabaho, huwag ka lang mapili. Ate Kuring? Thank you, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.